Hello, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Greetings sa inyong lahat. Iba-iba po ang ating mga time zone, mga OFWs po natin, no? At dito rin sa Pilipinas. Yung iba sa atin ay nasa North America, nasa Europe, no? Particularly nasa Canada, halimbawa, no? Sa North America at saka sa USA, iba-iba pong state, iba-iba rin po ang probinsya sa Canada, iba-iba rin po ang time zone at ganun din sa Europe. But nonetheless, I wish you all, I wish you all the best in life. All right. Sa mga hindi pa po nakikilala sa akin, no? As usual, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan, no, sa mga episode po natin, huwag po niyong maituring isang legal opinion, no? Bagkus consider discussion for academic and information purposes only, dahil hindi naman po tayo nagpo-provide ng individualized na impormasyon, no, sa ating mga viewers. Kung meron po kayong compelling legal issues, pinaka-the best na po ang mag-consult kayo sa lawyer dyan sa inyong community. Alright. Okay. Oh, by the way, no, sa mga baguhan pa lang, again, please paki-subscribe naman, no? Paki-click yung subscribe, share and like buttons upang sa ganon mapansin po tayo ng YouTube algorithm. At ang ating pong layunin kasi ay ma-spread out po natin ang legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Kasi po ay naniniwala po tayo na pag ang ating mga kababayan tayo ay alam natin ang batas, no? Kahit paano ay alam natin ang mga duties, rights, and responsibilities po natin, duties po natin sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating community, ay magkaroon po tayo ng harmonious relations sa isa't isa at maiwasan po natin yung conflict with the law at magkaroon tayo ng problema. Okay? Ngayon, bukod pa dito, ay sinasabi natin lamang na may alam sa batas kasi po, sa buhay po natin bilang isang sibilisadong mamamayan ay hindi po natin maiwasan na ang batas, no? Kasi po ay saan mo tayo pupunta, saan man tayo magagawi, no? Mula nung tayo pinaglihipan ng magulang natin hanggang sa ang isang tao ay mamatay, ay nandiyan po kaakibat po ang batas, nakapalibot po, pulipot po ang batas, no, sa atin, kaya hindi po natin ito maiwasan. Kaya mas maganda na, mas mabuti kahit paano meron tayong alam sa batas. Alright. O bago tayo magpatuloy, gusto ko lang po mag-commercial muna, i-promote ko po yung ating libro, no? Yung inyong lingkod po ang sumulat ng librong ito. Ito po ay yung legal handbook, no? A daily law companion for all. So ibig sabihin nito ay lahat po, no? Ito po ay intended sa lahat, may legal background man kayo o wala, no? At ito'y makakatulong, no, because nandito po yung mga halos pinag-usapan po natin sa ating channel, no, ay nandito po may batas tungkol sa pag-asawa, tungkol sa hiwalayan, tungkol sa may divorce pa, tungkol sa partihan ng lupa, pagpatito ng lupa, no? At may labor laws din tayo rito at saka laws about social and labor legislations, tungkol din naman sa investment. Nandito po, no? Ito po isang reference lang ninyo kung gusto nyo may research pa, ay magagamit po ninyo ito for further readings, okay? So ito po ay distributed po siya, ang publisher po natin, no, sa Central Books, no. Ang kanilang pong address, puntahan po ninyo www.central.com.ph. Pag nandun na po kayo sa website nila, ay search lang po ninyo ang title ng libro, no? At magkaroon po kayo ng idea kung gaano ba ito, ano bang contents po nito ng librong ito. Okay? At hardbound po ito, no? At sa pag-aalam ko po, ay meron po silang free delivery nationwide, no, dito sa Pilipinas. Alright? Okay, so kung meron po kayong time, it's worthwhile po na makapag-invest po kayo dito for that meron kayong hanapin, very handy po, no, ang librong ito para sa inyo. Okay? Another book po na gusto nating i-promote, if you don't mind, ay ito po, no, itong handbook on the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities
ng mga lawyers, no, sa aking mga panyero diyan, panyera, no. Kung gusto rin po ninyo, nandun po ito, no, published and distributed din po ito ng Central Books, no. You could visit their website www.central.com.ph, okay? Nandun po ang kaakibat ng mga information hinggil sa librong ito, at ito po ay hardbound, no? Hardbound po siya, okay? So, okay, salamat, no, sa commercial. All right. So, back na po dito sa ating topic. Okay. Ang sumulat po sa atin kasi, itago natin siya sa pangalang Bernadette. Meron daw mayroon daw ang pamilya nila, meron daw property na naisangla. Now, because nagkaroon po ng financial problems yung kanyang pamilya, ay nahihirapan yung kanyang magulang na i-service po yung mortgage. Kaya napilitan daw po siya na tubusin yung sanla. No? In short, siya daw po ang nagbayad, tinubos niya yung sanla. Ngayon, nung natubos na niya, syempre, ini-expect niya na siya na yung dapat ang maging may-ari ito sa itunubos na niya. Hindi daw po nagustuhan ng kanyang mga kapatid at binababag daw po siya o inaaway siya ng kanyang mga kapatid. Ngayon, sumulat siya sa atin, ano ba dapat daw ang kanyang gawin? Siya daw ba ay may karapatan doon sa lupa kasi siya daw po ang nagtubos nito. Okay? So, ito Bernadette, no? Ito yung kasi may kulang po sa inyong kwento. Now, assuming, okay, kasi hindi naman maliwanag, kung halimbawa yung property ay na-foreclose na, isabihin narimata na ng bangko at nagkaroon na ito ng auction sale, okay? At doon sa auction sale, okay, ay pinagbili na ito sa iba, okay? Ngayon, ginawa mo, tinubos mo. Kasi tanda natin, pag ang mortgage kasi, real property mortgage, pag na-foreclose po yan at nagkaroon na ng certificate of sale, okay? Yung mortgagor po, yung nagsangla, ay mayroon po yung redemption period na 1 taon. So kung niredeem ito ng nagsanla, okay? Kung niredeem ito ng nagsanla, ay mababalik po sa kanya yung lupang ginawang collateral, okay? Pero pag hindi naman ito na-redeem sa loob ng redemption period, ang certificate of sale magiging final na po yun. At yung lupang yun, pagmamay-ari ay hindi na po yung inyong pamilya, kundi yung sino yung highest bidder. Now, hindi maliwanag sa kwento mo kung ang lupa bang ito ay nagkaroon na ng foreclosure, okay? So, kung hindi pa nagkaroon ng foreclosure, okay, ay maaring ito siguro ang dahilan kung bakit nagagalit o binababag ka ng inyong mga kapatid. Kasi parang gusto mangyari ay inaangkin mo na yung lupa dahil kayo yung nagtubos, kayo yung nagbayad. Kung ito nga ang nangyari, may karapatan ka ba na angkinin mo yung lupa na inyong tinubos? Ang sagot po niyan ay hindi. Okay? Ang karapatan lang ninyo ay mabayaran kayo ng magulang ninyo o pag walang magulang ninyo, mga kapatid mo, doon sa pera na ginastos mo sa pagtubos at ano pang pinagkagastusan mo upang ma-redeem yung property. Okay? So, yun lang ang karapatan mo at hindi ikaw yung magiging may-ari dahil ikaw yung nagtubos ng lupa. However, kung nagkaroon na ng foreclosure, okay, nagkaroon na ng auction sale, at natapos na yung redemption period, okay, na kung saan ay pwedeng i-redeem yung property na nakasanla sa bangko, no, nang nagsanla nito, pero hindi ito naisagawa, no, no, after 1 year, no, sa redemption period, okay, at naging final na ang sale nito at ang pagmamay-ari nito ay doon na sa highest bidder. Usually niyan, ang highest bidder po ang bangko. So kung doon mo ngayon binili sa bangko, no, Bernadette, kung doon mo sa bangko binili yung nasabing lupa na dati pagmamay-ari ng inyong pamilya at bangko nang nagmamay-ari nito at
binili mo sa bangko, in effect tinubos o binili mo, ano yung terminong ginamit mo, ang critical dito ay tapos na yung redemption period na 1 year. Okay? So that means, binili ninyo yung lupa ngayon o collateral. So that means, dahil binili ninyo ito, kayo na yung bagong may-ari. And in this sense, yung mga kapatid mo o magulang mo, wala na silang karapatan upang habulin pa ang property nito kasi kayo na yung may-ari ng lupa. Kayo na yung may-ari ng bahay, no? Bahay at lupa na nakasanla. Dahil binili na ninyo ito doon sa bangko na siya yung highest bidder. Okay? So, yun po ang ating tatanda, no? Kung sa dalawang senaryo yan, ha? Yung hindi pa tapos yung redemption period at ni-redeem mo ito, siyempre, ang pagmamayari pa niyan ay magulang mo pa rin, pamilya pa rin ninyo. Pero, kung nagkaroon na ng final sale at natapos na yung redemption period na 1 year at ikaw na mismo ang bumili nito sa bangko, ikaw na yung bagong may-ari. At in this sense, wala nang karapatan ang mga kapatid mo, ang pamilya mo, na habulin pa sa iyo ang nasabing nasanlang property na inyong nabili. Okay? So, lamang na kayo pag may alam sa batas. So, hanggang dito lang muna tayo. Again, maraming salamat, no, sa inyong suportahan. Again, sa mga bagong pumasok pa lang, huwag po ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-share, and like po sa ating mga videos natin, no? At of course, yung notification bell upang sa ganon, pag meron po tayong mga uploads o mga live streaming, ay antimano ma-inform po kayo kagad at wala po kayong mamimiss sa ating mga episode. At yun na nga, pag wala kayong mamimiss, may kaandagdag na kaalaman at may alam pa kayo na kadagdagan sa ating batas. Hanggang sa muli, maraming salamat and see you in the next video or live streaming po natin. Bye-bye.